Timujin, bilisan mo na rin. Kailangan natin magmadali. Bakit, Ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan na huwag tayong magpapatay-patay. Malaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa'yo, Ama. Kanina nga pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba yun? Ikaw isang nataang gulang na. Sa edad mo yan, Timujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Tay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na yan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Ba't ang batang ito, hindi naman ibig sabihin na nakapili ka na ng babaeng pakakasalan mo ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya ay iyong papakasalan. Ganun po ba yun? Oo anak, tayo nabibilang sa tribong Boren. Kaya't ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong merit siya kailangan magmula? Hindi naman iyon ang ating fee. Malaki ang atraso ko sa tribo. Kaya't sa gagandang paraan, ako'y makababawi sa kanila. Tingin mo ba, Ama? Sa ating nagawin ay kalilimutan na nila iyon ng ganoon na lamang? Hindi ko alam, tignan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung iyan po ang tingin ninyo'y tama. Sa maliit na nayong liblib na kinatatayuan ng ilang kabahayan. Eugene, magpahinga muna tayo. Yan, Ama. Napagod na rin ako. Lugarin ko lang mga kalili. Sige, huwag kang mainit. Mapapadpad si Timujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Timujin. Matanggalin ko pagkakatakip ng bibig mo kung mangako kang hindi ka mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit naman kita paniniwalaan? Hindi naman kita kilala. Kahit di mo kilala, kaya kong ipatunayan sa iyo ako'y mabuti. Aber, paano mo mapapatunayan yung sinasabi mo? Sige nga. Basta di mo pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay. Tignan natin. Anong ngiti-ngiti mo dyan? Sabi mo wag akong tatawa. Ikaw lang palang tatawa. Ito na, handa ka na ba? Kanina pa, ang bagal-bagal mo naman. Nais ko sana ikaw ang babaeng pangpangasawa. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ba ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, pahay ka ba? Ganun-ganun lamang ba yun? Alam ko mahirap akong paliwalaan. Hayaan mo. Ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribo ng mga merit upang pumili ako ng ating mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko, ikaw ang pinili ko. Anong meron sa akin? Bakit ako yung pinili mo? Alam, ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay makakasal na tayo. Hindi ko malaman kung dapat kong sabihin sa'yo. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mo hindi ka magsisisi sa iyong misyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo mamumuhay sa isang bubog. Magkatuwag na lugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa yun. Oo, pangaraw, babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, punta natin siya. Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babae na pili ko. Sa buti. Magandang hapon po, kamusta po po? Pero, Po sa pag-desisyon ko ng hindi na pagkahala
ko po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po. Sino ba naman ako para hindi sumang-ayon sa inyong kagustuhan? Ako mo naman ang nakataya dito. Okay lang ba kayo? Halina na kayo at usapin natin ang magulang mo, Berta. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay nagpakbay pauwi sa kanang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Eugene, nagbalik ka nga! Ang tahanan. Nakilay!